Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa depensa, Pangulong Marcos iniutos ang pagpapalakas ng hukbong panghimpapawid para protektahan ang teritoryo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagbigay ng guidance si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force para sa pagpapatatag pa ng kakayahan ng mga ito, sa pagdepensa ng soberanya, teritoryo, at patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni Communications Secretary Cheloy Velicaria Garafil, na ilan lamang sa mga natalakay sa command conference na pinangunahan ni Pangulong Marcos, sa Villamor Air Base. Ayon sa kalihim, inilatag kay Pangulong Marcos ang mga plano, pinakahuling aktibidad, at mga isinusulong na proyekto ng Philippine Air Force. Nagbigay aniya ng inputs ang Pangulo sa ilang mga proyektong ito. Bukod kay Pangulong Marcos, present sa command conference, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gibo Teodoro, Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo, at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., nais ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., na taasan ang annual defense spending ng gobyerno. Ito ang kinumpirma ni Defense Spokesman Arsenio Andolong sa harap ng mga kawani ng media. Ayon kay Andolong, ang defense spending ng iba pang mauunlad na bansa ay nasa 2 hanggang 2.5% ng kanilang gross domestic product o GDP, habang ang Pilipinas ay nasa 0.89% hanggang 1.2% lamang. Aniya, nais ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maitaas ito ng 1.8% hanggang 2% ng kabuuang GDP ng bansa. Ito kasi aniya ang average ng karamihan sa mga bansa. Idinagdag niya na ang GDP ng bansa para sa 2023 ay nasa 5.89 trillion pesos batay sa statistic data. Una rito ay kinumpirma ni Teodoro na sinimula na ang modernization program para sa militar. Nagsimula na ang mga kinauukulan na pagplanuhan ng ikakasang balikatan exercises 2025, sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa susunod na taon. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kasunod ng formal na pagtatapos ng ika-39 na iteration ng Joint Military Exercises 2024, sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa kalihim, asahan sa susunod na taon na magiging mas malawak na ang full battle simulation ng gaganaping balikatan exercises ng militar. Samantala, bukod dito ay inihayag din ni Secretary Teodoro, asahan din ang mas maraming multilateral at maritime cooperative activities na isasagawa ng Pilipinas, kasama ang iba pa nating mga kaalyadong bansa na layon din na mas mapalakas ang kooperasyon at kaligtasan sa rehiyon. Sinabi rin ng kalihim na hindi maaapektuhan ng anumang masamang hangarin ang kanilang layunin para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region, kasabay ng pagbibigay diin din na ang dangal, territorial integrity at dignity ay non-negotiable para sa bawat Pilipino. Kaugnay nito ay sinabi rin ng kalihim na naging produktibo ang ikinasang bilateral at multilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kasama na rin ang iba pa nating mga kaalyadong bansa tulad ng Australia, Japan, France, India, Canada, at iba pang bansang nagkakaisa ng paniniwala. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.